Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Batok-batok sa African Swine Fever. Padayong gitutukan. Mga nag-atiman og namaligyag baboy sa Central Visayas. Gi-monitor. Mga mopalit og pre-registered SIM card sa dakbayan sa Mandaue. Pamultahon. Kanhi Capital Consultant Byron Garcia. Miatubang sa korte. Arraignment wa madayon. Sakop sa Rent Tangay Rent Sangla Group nakigpinusilay sa kapulisan. Patay! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Agriculture dinhi sa Region 7 may subay sa mga nag-atiman og namaligyag baboy dinhi sa Central Visayas. Padayon usab ang pagkikalayon sa mga LGUs aron mapanalipdan pa ang African Swine Fever. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong naka-alerto na ang Sugbo ug Bohol batok sa African Swine Fever. Gisubay na sa Department of Agriculture 7 ang mga nanginabuhi og baboy, ingon man ang mga namaligya kung aduna pa bay sintomas sa maong sakit. Matod sa iya sa focal person na lang si Zim Voltaire Amper, nga lakip silang gipatutukan ang mga backyard hog raisers aron masigurong walay gipamati sa lawas. Ana sa 96% sa mga namuhi og baboy silang panimay ang rehistrado na sa DA7 sa tingwa nga makapaymos sa mga benepisyo gikan sa ahensya. Samtang kanunayon silang habig og sa municipal agriculture offices ang monitoring sa kahimtang sa mga baboyan o pagkuha na sabog samples gikan sa mga binuhi. Kini aron masigurong magpabiling negatibo ang mga baboy sa makamatay nga ASF. Nakapit mo siya itong Certificate of Free Status sa ASF sa kanagyod nga mismo nga farm. So isa na sa atong measures diri sa mga farms ka registered sa Department of Agriculture. Usa sa masagad nga suliran sa pagpahugot batok sa ASF mao ang pagbaton og kaugalingong supply sa baboy sa dapit. Maong padayonon sa DA7 ang weekly price monitoring ug hayan i-report ngadto sa LGUs pinagi sa Price Monitoring Council. Moabag usab ang attached agency sa DA nga National Meat Inspection Service aron pagsuta kung luwas basab sa ASF ang mga baligyang karne ug ubang pork products. If ever na we give them feedback sir to the local government units concerned nga mao ni mga prices nga among na-monitor, mao ni mga results sa among analysis. Walay puwas usab ang coordination sa LGU o mga tinugyanan sa balaod aron di dali makalusot ang mga baboy gikan sa ASF infected areas. Maong pakusgan usab sa Cebu Provincial Veterinary Office ang monitoring sa mga pantalan karon nakadawat sila og sumbong may tungod sa posibleng pagpalusot sa mga baboy sa ubang dapit. Okay, so ang katulong mong gibuhat is mga backyard farms sa mga barangay. So ang issue na after kung free na nga area, RAS, ASF, Recognition for Active Status of African Swine Fever. Kung commercial farm, muna siya ang katong Certificate of Free Status on ASF. Muna siya, CFS. May pasalig usab ang DA7 o mga lokal nga kagamanan nga padayonon ang pagtutok sa ubang mga sakit nga makaapekto sa ubang livestock supplies. Continue with the foot and mouth disease. Nasa tayo monitoring for the brucella katong maka-abortion, no, for the cattle and the carabao, and of course
kae also copper arthritis and encephalitis. Ug lain pa mga sakit sa kanang goat. Ian Navarro, CCTN News. Gi-question sa Commission on Audit ang Carbon Public Market Redevelopment Project. Gumikan sa giingong kakulian sa kantidad nga ihatag ngadto sa dakbayan sa Sugbo. Nakadawat unta ang syudad og pasiunang kantidad nga 50 milyones pesos matag tuig base sa nahimong kasabutan niadtong 2022. Apan nakita sa State Audit Report nga way nahimong pagtunol sa bayad gikan sa tuig 2023 hangtod sa 2025. Gikabalak-an usab sa COA ang kakuwang sa kwintada gikan sa nahimong kasabutan sa syudad ug sa Megawide Corporation. Giangkon usab sa City Treasurer's Office nga usa ka exit conference nga wa sila'y nakit-ang dokumento may tungod sa 50 million pesos nga bayranan ngadto sa dakbayan. Giduso nga anti-ipal ordinance sa dakbayan sa Sugbo giuyunan sa City Legal Office. Gisugyot sa mao nga buhatan ang striktong pagpatuman niini sa gayon nga mamahimo ng balaod sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa regular session sa Cebu City Council, gipaambit sa City Legal Office ang ilang panahong pinaagi sa position paper may tungod sa gidusong anti-ipal ordinance. Matod ni Attorney Claudette Gonzales nga uyon ang City Legal ug pinasubay sa kasamtangang balaod ang gidusong provision sa balaod nun human sa makuting pagsubay. Sumapa niya nga pinasubay sa mga lagda sa General Welfare Clause o sa Local Government Code. Ingon man sa Department of Interior and Local Government Memorandum Circular among ordinansahon. Kini aron kalikayang mapolitika ang mga sakyanan, properties ug ubang gamit nga gipanag-iya sa lokal nga kagamhanan. Hugot nga gidili sa gidusong ordinansahon ang pagbutang og pangalan ingon man dagway sa incumbent official ngadto sa mga butang. City Legal Office finds the proposed measure highly commendable in principle, legally sound, and generally consistent with the city's constitutional and statutory authority to promote transparency, accountability, and the proper use of public funds. Gisugyot usab sa City Legal Office nga pahugtan pa ang pagpatuman ilabi na sa mga penalty clause sa gidusong anti-ipal ordinance. Kini aron matagan og dignidad ang mga tigbayad og buhis kung asa padong ang ilang gibayad ngadto sa dakbayan. Kinahanglan usab nga ipasabot ngadto sa publiko ang maong ordinansa sa dili pa hingpit nga ipatuman. Accordingly, the ordinance should adopt an objective, clearly defined criteria rather than standards that depend on subjective intent. The objective standards promote uniform enforcement while minimizing arbitrary application. Giduso ni Konsehal si Senior Bebs Andeles gikan sa North District ang anti-ipal ordinance sukad datong Enero ning tuiga dungan sa kamanduang giluwatan sa DILG. Gitak-op pinagi sa position paper sa City Legal Office ang ilang public consultation sa mga balaod doon. Una pa padayonon ang pagduso ngadto sa konseho hangtod sa third reading. This proposed ordinance is founded on the principle that government projects are funded by people's taxes and should be recognized as a public assets rather than platform for personal promotion of public officials. Ian Navarro, CCTN News. Gipakusgan sa Cebu Provincial Government o sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa Region 7 ang pagpakigbatok sa human trafficking atol sa gihimong provincial and regional summit. Gituki ang mao nga suliran og dugang pa nga mga lakang aron masumpo ang human trafficking sa Sugbo ug sa tibuok rehiyon. Nakigiusa sa kalihukan si Gobernador Pamela Baricuatro subay na sa pahimangno nga gukdon gyud sa provincial government ang mulingla sa bisan kinsang tao aron mabutang sa alanganin ang kinabuhi. Nag-abot sa summit ang matinugyanan sa balaod, organisasyon o advocacy group nga naghiusa sa pagpanalipod sa kinabuhi sa uban batok sa dautan nga pinaagi sa human trafficking. Subay kini sa padayong collaboration sa isig ka ahensya o grupo aron malayo ang mga batan-on sa og kababayen-an sa human trafficking apil na ang online sexual abuse.
Mga mopalit og pre-registered SIM card sa syudad sa Mandawi pamultahon. Sa sugyot nga ordinansahon ang mga mobaligya, mohatag o mopalit niini ang makasuhan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa Konseho sa Mandawi ang ordinansahon nga nagdili sa pagbaligya, pagpalit, pagbalhin ug pagpanag-iya sa mga pre-registered SIM card. Nagtumong sa pagpaligon sa pagpatuman sa Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act. Nine national law, but then we made an ordinance, mirrored ito national law, but we added kaning to penalize the buyer. Kasi sa national law, wala may buyer dito. So, wala may seller siguro kung walay buyer, di ba? So, kung walay demand, walay supply. Matud ni Dilmar, nga doon na sila nadawat nga mga report kabahin sa pagbaligya ug pagpalit sa pre-registered SIM. Busa gipasa ang balaod nun. Matud niya nga ang pagpalit og pre-registered SIM card wala miuyon sa tumong sa SIM Registration Act nga ang matagtaw kinahanglang mo parehistro sa bagong SIM card ubos sa iyang kaugalingong ngalan. SIM card. So, kung ako, buyer ko, why buy nga kana naka-pre-register na pwede naman kita nga kita mo register. So, there's an intention in there. There's already an intent. Ubos sa gisugyot nga ordinansa, gididaan ang pag-apod-apod sa pre-registered SIM. Ang mga makalapas, mahimong makamulta og 5,000 pesos. Kung establishmento, mahimo usab suspindihon o i-revoke ang ilang business permit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, kanhi Capital Consultant Byron Garcia, ni atubang sa korte, arraignment wa madayon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad-an na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo kana arthritis.
kaliwat nga naay rayuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhamad sa gitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sa buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handun na. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa atong mga balita, kanhi Capitol Consultant Byron Garcia miatubang sa korte alang sa duha ka mga kaso nga gipasaka batok kaniya. Wa mahinayon ang arraignment karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nag-abot sa korte sila si kanhi Capitol Consultant Byron Garcia ug ang anak ug umaga ni Governor Pamela Baricuatro. Sila si Capitol Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan ug ang iyang bana nga si Dr. Janos Vizcaino Jr. Sa bahin ni Dr. Catalan, gi-schedule unta ang arraignment karong adlaw apan wa mahinayon tungod kay mimosyon ang kampo ni Garcia nga ipa-reinvestigate ang kaso ug ibalik sa prosecutor's office diin gi-grant sa korte. Sa ikaduhang kaso nga cyber libel, una nang nakapasaka miaging tuig si Dr. Janos tungod sa giingong pagpangdaot sa iyang propesyon isip orthopedic surgeon. Gitakda unta nga molingkod isip witness si Janos apan gipa-reschedule sa korte. Desidido ang magtiayon nga ipadayon ang kaso. A lot of these statements were untrue. They were hurtful, humiliating, and meant to cause distress to. I'm not keen on settling at all. Naalang tayo bagong schedule for the arraignment and preliminary conference. So today, medyo nagkuhan lang tayo with the preliminaries. The lawyers argued on the preliminaries pa lang. Ano madali yung arraignment? Na ay mga pending incidents sa court na kailangan pa ni court i-resolve. Samtang sa iyang habig, mato ni Garcia, gikonsiderang nagmadaugon siya karon nga hearing tungod sa pag-aproba sa korte sa re-investigation. Grant ang among motion for investigation. That is what I meant by victory. So victorious koron kay mabalik naman ni dito sa fiscal ning ako ang kaso niya makatubag nami, makahatag nami mga counter affidavit tungkol sa mga ebidensya may panghatag. Kay sa wa mami kalibutan. Diretso mo lang sila kon. Nalipay ko na at least fair kayo ang judge. Makita niya ba? Bisag na yung mga roles pero nakita niya ang fairness nga na violate yun akong due process. Dugang pa ni Garcia nga andam siyang atubangon ang mga kaso kung ipadayon kini sa magtiayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. European Union misaway sa hulga sa administrasyon ni US President Donald Trump nga bungkagon ang International Criminal Court. Wa nila mauyunan ang pasangil taliwa sa kaligdong sa maong Tribunal Court. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisaway sa European Union ang nahimo mga hulga ngadto sa International Criminal Court. Human gingusgan sa kasamtangang liderato sa Amerika ang pagpakigbatok sa maong Tribunal Court. Mato di EU spokesperson Anwar El Anouni nga dili makadawat ang maong matang sa pagsaway o pagpang-atake batok sa mga court elected officials o mga kawaning nakigalayo niini. Hugot nilang gibarugan ang kaligdong sa International Criminal Justice batok sa mga opisyal nga nagpalabi ngadto sa katilingban kon impunity. Gisaway usab sa European Union ang nahimong pamahayag ni US Secretary of State Marco Rubio nga nagkanayong naninguwa si US President Donald Trump nga bungkagon ang ICC. Sumapa ni Rubio nga igo lang gipang silutan kadto mga nakaangkon og hilabihang kalapasan sa balaod og nakita nga giingong nang hinubra na. Hinungdan nga di makatugot si Trump nga hulgaon sa International Tribunal ang bisan kinsang mga kawani sa ilang nasod. Sa kasamtangan wala pay gihimong lakang ang ICC sama lang sa investigasyon ngadto sa mga personahe sa Amerika sa nang-aging mga katuigan. Nasuta usab nga gipaluyon di ay sa Trump administration ang sanctions batok sa mga ICC officials. Gumikan lang sa posibleng pagpanubag ngadto sa US President, gumikan sa kamanduan ngadto sa militar. Gian Navarro, CCTN News. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Nahukman sa prosecution panel nga dili na mupatawag o papatimaw isip saksi sila si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez o Captain Belinda Bilio. Matod sa Counsel for the Prosecutors nga si Attorney Lorna Kapunan nga dili na kinahanglan nga ang redundant na kung i-present pa ang duha ka mga witness sa witness stand. Subay kini sa padayong investigasyon bahin sa nahimong pagpanghulga
kang Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos ug uban pa isip impeachable offense. Wa hinoon nagdahom ang habig sa depensa sa nahimong pahibaw ni Attorney Kapunan kagabi. Nagkanayon ang tipamaba sa depensa nga si Attorney Michael Pua nga okay ra sila sa ilang habig sa nahimo nga desisyon. Tulo ka mga senador ni Alma human gibuksan sa National Bureau of Investigation ang giingong anomalusong bidding sa 2019 nga Southeast Asian Games. Samtang gituki sa nagpadayong impeachment trial ang posibleng pag-ukay usab sa bank record ni Vice Presidente Sara Duterte o sa kapikas niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa pag-abli sa ikaunom nga adlaw sa impeachment trial, ni Alma silang Senator Judges Robin Padilla, Alan Peter Cayetano ug Pia Cayetano sa gikatakdang pagbukas sa investigasyon mahitungod sa 2019 Southeast Asian Games. Subay kini sa pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ilang susihon ang gituuhang anomalya sa bidding ug pagpondo alang sa maong sporting event ni atong tuig 2019. Gikasubo ni Padilla nga padayon ang investigasyon sa pagpangurakot ug pagpasaka og kaso batok sa mga kaubanan nila sa Senado samtang nagpadayon ang impeachment. At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito. Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig nito. Gipanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano ang organizing committee sa SEA Games sa dihang host country ang Pilipinas kaniadto. Maong nakita niyang usa kini kamatang sa pagpanghulga nganha kanila. The same thing he announced yesterday, a marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Gipanalipdan sa igsuon niyang si Senator Pia Cayetano ug nagkanayong igo lang gibuhat ang trabaho sa impeachment. Nakita usab sa managsuon nga gitag sa hinuon sila sa pagpahigayon og investigasyon. Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable. Possibly contemptible. Gikatakdang mopatimaw si Matibag sunod simana sa impeachment court isip saksi gikan sa House Prosecution Panel. Kini aron sukit-sukiton ang nahimong investigasyon kalabot na sa gayong assassination plot ni Vice Presidente Sara Duterte batok sa administrasyong Marcos Jr. Samtang gituki karong adlaw ang mamahimong dangatan sa bank og tax records nilang Vice Presidente Duterte ug banang si Manasseh Carpio. Kabahin kini sa gayong wala pagtugan sa detalye sa ilang mga kabtangan nga usa sa mga impeachable offense. Nagkanayon ang prosecution panel nga si Kongresista Chel Jokno nga confidential ang tanang bank deposits ubos sa bank secrecy law gawas lang kung naay impeachment cases. Buot usab nga ipasabpi na ang mga detalye sa maong dokumentong may kalabutan sa kinitaan sa pamilyang Duterte. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Formal nga milagda og usa ka kasabutan ang probinsya sa Sugbo sa dakbayan sa Sugbo ingon man ang dakbayan sa Talisay tali sa San Juan City aron mapalambo ang mga plano ug programa ubos sa Sisterhood Agreement atol sa usa ka seremonya sa Kapitolyo karong adlaw. Anaa sa maong kalihukan sila si Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archibal, Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ug San Juan City Mayor Francisco Zamora. Tinguha sa mao nga partnership nga masiguro ang pagtinabangay sa mga lokalidad, sa mga maayong gawi sa matag lokalidad nga mamahimong ipatuman usab sa mga komunidad. Tumong sa mao nga kasabutan nga makamugna og dugang nga mga estratehiya sa turismo sa matag lugar og oportunidad dili lang sa panginabuhi ug sa pagpanabaho. Formal nga gitugyan ang multipurpose building o health center nga dunay roof take ngadto sa barangay Umapad, siyudad sa Mandawi. Giturnover kini nila ni Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon o Department of Public Works and Highways 6th District.
Ang bag-o nga health center nga adunay 8 ka kwarto din ipahimutang ang mga programa ug serbisyo alang sa panglawas gikan sa lokal nga kagamhanan. Ingon man ang mga opisina sa nagkadaiyang mga sectoral group sama sa kababayenan, senior citizens ug uban pa. Tumong nga mas mapaduol og paspas nga paghatag og serbisyo kabahin sa panglawas ngadto sa mga residente sa barangay. Mosunod, sakop sa Rent Tangay Rent Sangla Group na kigpinusilay sa kapulisan. Patay! Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, gingong sakop sa usa ka rentangay, rensangla nga grupo nga naglihok sa nasod na patay. Human misukol sa mga pulis nga miserve sa warrant, search warrant. Nagatubang og kasong paghupot o gadili lisensyadong armas ang biktima. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nahimong dugo ng pag-serve unta og search warrant sa mga personel sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganang kadlawon sa sitio Dita, Barangay Pulang Bato sa siyudad sa Sugbo. Human ni nakikpinusilay sa mga pulisa. Ang suspitsado gilang nga si Ninyo Juda Mabano Uwatan hingkod ang pangidaron nga nagpuyo rasab sa mga napita. Ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personel sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Unit 7, Special Weapons and Tactics ug sa pakigalayon sa Talamban Police Station mipahigayon sa pagronda pinasikan sa search warrant nga giluwatan sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo sa kalapasan sa paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 nga nailanga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act batok ang uwatan. Tingwa nila nga makuha ang armas nga gingong nga nasa sulod sa iyang panimay. Apan sa dihang gi-implementar na ang search warrant, ang ilang target nga si uwatan ang misuway ning ikyas suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibawo sa pagpabuto sa ilang armas aga mga sakop sa CIDG uban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspek nga sa maranda nga mauhinungdan nga dali sila nga nanawag og ambulansya aron dalhon ni tambalanan na pangiliklara kini nga dead on arrival. Nasakmit sa personel sa CIDG 7 ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug bala niini ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ituang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Bato sa mga personel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report ikan sa mga silingan niini nga magbitbit nig armas ini gawa sa iyang balay.
Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao kanunay nga himuon sa suspitsado duno usab ni kasong murder nga gitubang sa korte ug illegal possession of firearms o karapasan sa common gun ban nga ginakda na unta nga hukman. Nalambik ito sab siya sa mga kaso sa rent tangay o rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu gubang bahin sa nasod. Gawas ni siya usab ang gitudlo kausa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Marilad, Dakbay sa Sugbo niadto nga Mayo 11, 2026 nga nag-viral sa social media ang video. Gibutiag sa hipi sa CIDG7 Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosel Encarnacion kalihitimo ang maong nga operasyon. Gani ang yaga mga personnel na record ang maong insidente. Pinagi silang body-worn camera o ubang alternatibong recording devices isip kabahin silang nga compliance aron pagsiguro sa transparensiya ug accountability sa tibok operation. Gidayeg ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa manampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG7 nga ang tanang nasakmit nga mga ebidensya ilang ipaubos sa sakto, legal ug forensic processes ug bisan patay na ang suspitsado ilang giandam ang kasong kriminal sobe sa nakuha nga mga ebidensya ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Wilder nga nalambigit sa pagpamaligya sa illegal nga drugas gibaybas sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol Provincial Office dito sa Tagbilaran City kagabi. Kapin sa 1 milyon ka pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Napusasan ng sa ka-welder humani mabayba sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police alas 6:12 kagabi dito sa Purok 8 Barangay Bohol Sud sa Tagbilaran. Ang nasikop gina ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Jefferson, 27 anyos welder nga nagpuyo sa Bauga Dapita. Nako sa mga personal sa PDEA ang upat ka dagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 163 gramos nga dunay estimated average market value nga 1.1 million pesos. Lakip sa nasakmit ang buy-bus money o sa ka-cellular phone o sa ka-motorsiklo nga mo gigamit sa pag-deliver sa illegal nga drugas o ubang ebidensya nga ilan ang ginuso sa PNP Bohol Forensic Unit. Samtang ang suspitsado nga si Jefferson kasamtangang gikustodiya sa Tagbilaran City Police Station o giandaman nagkaso sa kadapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165. Sigun ni Lia Alcantara, ang Information Officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado human madawat ang impormasyon gikan sa kasarigang tinubdan. Gingong nga makamarigya ni og usa ka kilo nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier nga parentpang giila sa mga otoridad. Wala pay record ang suspitsado nga nagpasabot nga karon pa kini nadakpan apan pipila ka buwan na ang iyang pagpamarigya sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipasaylo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang tulo ka mga minor de edad nga nagpaluyo sa mga pagpanghulga sud sa nakadiyang tunghaan. Kuyog ang ilang mga ginikanan mipatimaw sa closed-door meeting sa Provincial Peace and Order Council ang duha ka mga minor de edad gikan sa Talisay City ug laing usa gikan sa Dakbayan sa Karkar. Nasuta ni Baricuatro nga natagamtaman sa maong mga batan-on ang bullying, mao nga misangpot sila sa pagpost sa maong matang sa hulga sa internet. Gitambagan sa gobernador ang mga batan-on nga kung mahimo likayan ang pagsunod sa mga binuhatan sa social media nga makadaot sa katilingban. Gipahinumduman usab niya ang mga ginikanan nga timanon ang ilang mga anak samtang padayon nga ipaubos sa intervention gikan sa Department of Social Welfare and Development. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinig hapon sa iyong paboritong tulumanon, Sayre 47.
song. Your music. Your listening pleasure.